Umayo sa sasakyan si Kim Yung-joon na punong-puno ng dumi ang mukha at nakikipag-usap sa isang babae sa telepono. Hinihimok siya nitong gumawa ng isang bagay, ngunit nag-aalangan pa rin si Yung-joon. Nang makita ang patrol car ng pulis, dali-daling umalis si Yung-joon. Bigla, isang 7 taong gulang na batang babae ang dumaan sa harap mismo ng kanyang sasakyan at natumba. Ano na kalokohan yan? Dali-daling bumaba si Yung-joon at nakilala na ito pala si Choi Ro-hee, ang batang babae na balak nilang kidnapin ng kausap niya sa telepono. Nang gabing iyon, dinala ni Yung-joon si Ro-hee sa kanyang bahay sa isang abandonadong kapitbahayan at nakatanggap ng tawag mula sa nag-udyok ng kidnapping. Hiningi niyang dalhin ang bata sa ospital, ngunit hindi ito pumayag at tinawag siyang masyadong mahina. Sinabi ni Yung-joon na siya mismo ang magpapasya sa lahat. Nang pumasok siya sa bahay, gising na si Ro-hee at lumitaw na parang multo na ikinagulat ni Yung-joon. Napaka-arugante ng batang babae habang sunod-sunod na tinatanong si Yung-joon, pinagpapawisan siya ng husto. Sino ako? Sino ka? Lumalabas na nagkaroon ng amnesia si Ro-hee. Hindi pa alam ni Yung-joon kung paano sasagutin nang makita ng bata ang isang larawan ng mag-ama na nakadikit sa kabinet. Umiti siya at agad na umamin na siya ang ama ni Ro-hee. Hindi inaasahan, sinermonan siya ng bata, bakit ka nakangiti? Nawalan ako ng alaala at nakakangiti ka pa? Ang pangalan ko ay Ro-hee. Hindi ako pamilyar doon. Ano ang nangyari? Nauntog ba ang ulo ko? Minsan nakakalimutan ko tapos naaalala ko ulit. Ibig sabihin ba isinasabi mong ulyanin na ako tulad ng matatanda? Totoo ba na ikaw ang tatay ko? Bigyan mo ako ng makakain, gutom na ako. Bumili si Yung-joon ng kimbap at kinain naman ito ng bata, ngunit hiniling na sa susunod ay magluto si Yung-joon ng maayos at pinilit pa siyang ihinto ang paninigarilyo. Labag sa loob na sumang-ayon si Yung-joon. Naku, nakidnap ko yata ang isang mahirap pasayahin na lola. Tinawagan ni Yung-joon ang pamilya ni Ro-hee para mangikil ngunit walang sumasagot. Habang nasa labas siya, isang lalaking nangangalakal ng basura na may masamang tingin ang nagtangkang pumasok sa bahay, ngunit nahuli siya ni Yung-joon. Sinabi niya na naghahanap siya ng mga basura dahil hindi niya alam na may nakatira sa bahay na iyon. Itinago ni Yung-joon ang lahat ng litrato at mga drawing para hindi maghinala si Ro-hee. Nang hindi sinasadya, nakita niya ang isang photo album ng kanyang anak na si Hae-yoon na mayroong leukemia at nasa ospital para sa chemotherapy habang naghihintay ng donor ng bone marrow. Napahagulgol si Yung-joon sa labis na kalungkutan para sa kanyang anak. Kinabukasan, gumawa si Yung-joon ng pritong pancake para kay Ro-hee, ngunit kinamuhian ito ng batang babae at hindi kumain. Nang matuklasan niyang gumamit siya ng harina na expired na ng 4 na taon, sinermonan muli ni Ro-hee si Yung-joon at pinalo ang kanyang ulo, na labis na ikinasakit nito. Naghimutok si Yung-joon ngunit hindi naglakas loob na lumaban. Ang peking ama ay walang magawa kundi pumunta sa supermarket para bumili ng mga sangkap para magluto. Naalala niya ang nangyari 3 buwan na ang nakalipas, biglang lumitaw ang kanyang ex-wife na si Seo Hae-yoon sa silid ng ospital ng kanilang anak. Lumabas na naubusan na rin ng pera si Seo Hae-yoon at umalis sa bahay. 3 taon na ang nakakaraan si Yung-joon. Sinabi ni Yung-joon na umutang siya sa lahat ng dako para sa gamutan ng kanilang anak. Kung hindi pa rin ito sapat, ibebenta na rin niya ang kanyang bato. Ibinigay ng kanyang asawa ang larawan ni Ro-hee sa kanya. Ang batang babae na ito ang makakatulong na bayaran ang bayarin sa ospital para kay Hae-yoon namin. Hindi nga nagkamali ang sabi-sabi, sa likod ng isang lalaking nasa kulungan, may isang babaeng nag-udyok. Balik sa kasalukuyan, tinawagan ni Yung-joon ang kanyang asawa upang ipaalam ang sitwasyon at nalaman niyang wala si Hae-yoon sa ospital. Tulad ng ipinangako, dali-dali siyang dumalaw kay Hae-yoon, palihim na parang magnanakaw at nagtago sa ilalim ng kama. Nang makita siya ng doktor, nagulantang siya at tumakbo ng mabilis. Mabilis siyang naabutan ng doktor at ipinagbigay alam kay Yung-joon na mayroon ng bone marrow donor para kay Hae-yoon, ngunit kailangan muna niyang bayaran ang lahat ng kanyang utang sa ospital. Kasama ang gasto sa operasyon, lumalabas na takot ang tiyuhin na sisingilin siya sa utang kaya pala siya palihim na kumikilos sa bahay ni Yung-joon. Sa bahay ni Yung-joon, naglalaro si Ro-hee ng iPad at nalaman niyang napakagaling niyang magsalita ng Ingles. Naku, bakit ang galing kong mag-Ingles? Nagmamadaling umuwi si Yung-joon para magluto ng pagkain para kay Ro-hee. Nagkunwari pa rin ang bata na ayaw niya, ngunit kumain naman siya ng mabilis, kaya natuwa si Yung-joon. Bigla, nagsalita si Ro-hee ng sunod-sunod na Ingles, Frances, Chinese, at iba pang wika na parang nagrarap. Nang makita ang nanlalaking mata ni Yung-joon, nalaman ng bata na ang kanyang kakayahan sa banyagang wika ay walang kinalaman sa amang ito. Nagsimula silang muling magtanungan, bakit wala si Mama rito? Bakit hindi ako kamukha sa mga litrato? Pautal-utal na nagpaliwanag si Yung-joon, ngunit tila naghinala na ang bata. Walang kidnapper na nag-aalaga sa bihag tulad ni Yung-joon, pagkatapos magluto, pinatuyo pa niya ang buhok ng bata. Nang maghanap ng damit na ipapalit, nagreklamo si Ro-hee dahil puro luma ang mga damit sa aparador. Sa huli, isinuot niya na lang ang isang pink na damit. Mukha siyang cute at inosente, ngunit hindi napigilan ni Yung-joon ang sarili na tumawa ng malakas. Natuklasan nilang dalawa ang mga pasa sa braso ng bata na parang sinaktan. Kinagat lang ako ng bubuyog. Siguro nga. Ang uri ng tatay na gaya mo, sino ang kayang saktan? Hoy, tinatawag mo akong tatay pero ganyan ka magsalita.
Biglang naisip ni Myung-joon ang isang paraan para hikayatin si Rohee na sabihin ang itatay. "Namiss kita, tatay," para ipadala sa mga magulang ng bata para mangikil. "Nagre-record ako para patugtugin mamaya habang nagtatrabaho ako. Bakit hindi mo na lang ako bigyan ng telepono para makatawag ako agad?" "Ah, wala kang pera para bumili, di ba?" Nagbiruhan ang mag-ama at nagkasiyahan. Kinagabihan, muling tinawagan ni Myung-joon ang ama ni Rohee, ngunit wala pa ring sumasagot. Dahil sa pag-aalala, nagpa siya si Myung-joon na bumalik sa bahay ng mga ito upang alamin ang sitwasyon. Pagkaalis niya, sinira ng nangangalakal ng basura ang pinto at palihim na pumasok sa bahay. Nang marinig ang kakaibang ingay, nagising si Rohee at nagtago sa likod ng pinto. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang paluin ng patpat ang ulo ng nanghihimasok at tumakas. Sa kapitbahayan ni Rohee, nakita ni Myung-joon ang maraming sasakyan ng pulis at napakaraming tao na nagtitipon at nakikisilip. Mula sa mansyon, itinulak ng mga pulis ang dalawang stretcher na may dalang patay na katawan. Lubos na nabigla si Myung-joon nang malaman niyang brutal na pinaslang ang mga magulang ni Rohee ilang araw na ang nakalipas. "Naku, talagang masama ito." Si Park Sang-yeon ang pulis na inatasan sa investigasyon ng kaso. Nalaman niyang tinanggal ang kihis camera. Napakabigat ng pinangyarihan ng krimen. Si Choi Jin-tae ay sinaksak ng isang espada sa tiyan at duguan siya. Ang bangkay ng babae sa isa pang silid ay lubhang nabulok na, ngunit hula ng pulis na ito ang asawa ni Choi, batay sa mga alahas na suot niya. Ang katulong sa bahay ni Rohee ang nakatuklas ng krimen pagbalik niya mula sa kanyang bakasyon. Sinabi niya na walang alitan ang pamilya ni Choi sa sinuman, ngunit sila ay medyo pribado. Obsessed si Choi sa kanyang trabaho at bihira ring lumabas ang kanyang asawa. Nang tanungin pa ng pulis, bigla niyang naalala na nawawala si Rohee. Lubos na nagulantang si Myung-joon nang malaman niyang nasangkot siya sa isang kaso ng pagpatay. Nanginginig ang kanyang mga kamay at muntik na siyang magkaroon ng aksidente sa trapiko. Ngunit hindi siya basta bata. Nagmaneho siya sa isang bakanting lot at sinindihan ang sasakyan para sunugin at mawala ang ebidensya. Nang sumakay siya ng taxi pa uwi, nakita niyang sirado ang pinto at nawala na si Rohee. Dali-daling hinanap ni Myung-joon ang bata. Sa kanyang pagkataranta, sumigaw siya at tinawag ang bata sa tunay niyang pangalan, Rohee. Habang abala sa pagtakbo, biglang may narinig siyang tawag mula sa malayo. Natigilan si Rohee at doon siya nahuli ng nangangalakal ng basura. Nakita ni Myung-joon ang nangangalakal ng basura na humihila ng isang kariton. Nagkunwari ang lalaki na inosente at wala siyang alam at muntik na siyang maloko. Nang maghinala si Myung-joon at akmang hihilahin ang kumot, kinuha ng lalaki ang isang patpat at pinaghahampas si Myung-joon. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, kalmadong sinalag ni Myung-joon ang mga atake at binalian ng kamay ang nangangalakal ng basura, dahilan para ito'y sumigaw sa sakit. Gumamit siya ng panlilinlang at itinulak ang kariton pababa sa burol. Ibinalibag ni Myung-joon ang lalaki sa dingding at dali-daling hinabol ang kariton. Mabilis na bumaba ang kariton sa burol, sumabit sa isang balakid at tumilapon. Agad na lumipad si Myung-joon at nasalo si Rohee sa huling sandali, ngunit nawalan siya ng malay dahil sa matinding pagbagsak sa lupa. Pagkagising niya, emosyonal na niyakap ni Myung-joon si Rohee nang makitang walang nangyari sa bata. Ngunit itinulak siya ni Rohee at sinabing, "Baliw ka ba, tatay? Kasalanan mo iyan dahil iniwan mo ako mag-isa sa bahay. Bakit hindi ka tumawag ng ambulansya at pulis? Nagtatago ka ba o hinahanap ka ng batas?" Napilitan si Myung-joon na magpatumpik-tumpik. Kinabukasan, natukoy ng investigasyon na ang espada na tumusok sa tiyan ni Choi ay kanya mismo. Ang asawa naman ay sinaksak ng paper knife sa dibdib. Itinaas din ng salarin ang temperatura ng heater upang mapabilis ang pagkabulok ng bangkay. Mula sa mga pagkakaibang ito, pinaghihinalaan ni Sang-yeon na may dalawang magkaibang salarin sa kaso. Natuklasan ng pulisya ang surveillance footage na nagpapakita kay Myung-joon na inilalagay si Rohee sa sasakyan noong araw na iyon, ngunit ang sasakyan ay may peking plaka kaya't hindi nila makita ang impormasyon ng may-ari. Nagpunta si Sang-yeon sa ospital upang makipagkita kay Jung-do, kasamahan ni Choi Jin-tae. Sinabi ni Jung-do na humingi ng bakasyon si Choi upang maglakbay sa Singapore. Idinagdag pa niya na madalas na sinisigawan ni Choi ang kanyang asawa sa telepono. Isang kahina-hinalang punto ay bumili lamang si Choi ng 2 tiket papuntang Singapore para sa kanyang sarili at sa kanyang anak na si Rohee, ngunit hindi para sa kanyang asawa. Ipinatawag si Choi Han para sa interogasyon. Si Choi Han ay ang teknisyan ng TV camera para sa ospital ni Choi. Sinabi ni Choi Han na inupahan siya ni Choi upang mag-install ng camera. Security para sa kanyang pribadong bahay 1 taon na ang nakalipas. Isang araw bago nangyari ang krimen, biglang hiniling ni Choi kay Choi Han na tanggalin ang camera. Kinabukasan, inayos ni Myung-joon ang mga damit ng mag-ama. Sinabi niya na para ito sa posibilidad na kailangan ni Rohee na maospital. Sa wakas, mukha ka na ring responsableng ama. Kahapon iniligtas mo pa ako. Ngayon, karapat-dapat ka ng tawaging tatay. Sa katunayan, gustong sumuko ni Myung-joon bago pa man maging mas komplikado ang lahat. Nang bumisita siya sa ospital para makita ang kanyang anak sa huling pagkakataon, labis siyang nagulat nang marinig mula sa doktor na ang lahat ng utang sa ospital at ang mga gastusin sa operasyon ay nabayaran na. Si Hae-yoon ay naka-schedule na para sa bone marrow transplant pagkalipas ng 10 araw. Sino ang palihim na nagbayad ng halagang ito?
Sa anumang paraan, nagpa siya si Myung-joon na ipagpaliban ang pagsuko hanggang matapos ang operasyon ng kanyang anak. Dinala ni Myung-joon si Rohee sa palengke upang kumain ng ilang street food. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Haeun na hindi rin makapaniwala na naging komplikado ang sitwasyon. Bigla siyang nakarinig ng 7 sigaw. Tiningnan ni Myung-joon at nakita niya si Rohee na inaatake, namumutla ang kanyang mukha. Takot na takot, dinala niya ang bata sa ospital. Habang nagpuproseso ng admission, balak sanang isulat ni Myung-joon ang tunay na pangalan ng bata, ngunit nag-alinlangan sandali at binago ito sa pangalan ng kanyang anak, Kim Haeun. Nakahinga ng maluwag si Myung-joon dahil stable na ang kalusugan ni Rohee pagkatapos ng gamot. Nagkaroon ng anaphylactic shock ang bata dahil sa allergy sa hipon. Natuklasan ng doktor at nurse ang mga pasa sa braso ni Rohee na tila senyales ng panggugulpi, kaya palihim silang tumawag ng pulis. Pagkagising niya, hiniling ni Rohee na pumunta sa banyo at agad na hinugot ang A-drip na ikinagulat ni Myung-joon. Bilisan mo, darating na ang pulis. Nang tumawid sila sa kalsada, aksidenteng hinarangan sila ng isang sasakyan. Ngunit tinulungan naman sila ng pulis na makatakas. Naiulat na ang kaso ni Rohee sa investigasyon team. Sa ospital, kinumpirma nila na ito ang nawawalang bata. Mula sa pangalan na Kim Haeun, madaling nakuha ng pulis ang impormasyon ni Myung-joon. Ang kanyang aburido at nakakalitong paghawak sa sitwasyon ay nagpaikot sa utak ni Park Sang-yoon. Hindi niya alam kung talagang baliw ba ang lalaking ito o may ginagawa siyang kakaiba. Samantala, diretsong nagsalita ang batang si Rohee sa peking ama. Narinig kitang tinatawag ang pangalang Rohee kagabi. Sino ka? Isang kidnapper. At ang mga magulang ko, kumusta sila? Takot na takot ang bata at tumakbo nang marinig niya kay Myung-joon na patay na ang kanyang ama. Napilitan siyang sabihin ang lahat at dinala si Rohee sa istasyon ng pulis. Galit na galit si Rohee kay Myung-joon, ngunit naawa rin siya sa tiyuhin na gustong iligtas ang kanyang maisakit na anak, kaya nagpasya siyang pumasok mag-isa at huwag banggitin si Myung-joon. Sakto namang may dumating na sasakyan ng pulis. Ang sirena at mga kumikislap na ilaw ay nagdulot ng matinding pananakit ng ulo kay Rohee at bigla niyang naalala ang bahagi ng alaala niya sa nakakatakot na gabing iyon. Habang tumatakas mula sa mamamatay tao, nakita ni Rohee ang isang sasakyan ng pulis sa labas ng kanyang bahay. Ang nakakatakot na alaala ay nagpasikip sa kanyang paghinga at nagpatumba sa kanya sa isang pulis. Nang sumigaw ang pulis mula sa malayo, nagulantang si Myung-joon at tumakbo. Sa hindi inaasahan, tinawag siya ni Rohee na tatay at niyakap siya. Lumalabas na sinabi niya sa pulis na hinahanap niya ang kanyang ama. Pagkaalis ng pulis, agad na inalis ni Rohee ang kamay ni Myung-joon. Galit pa rin ang bata at sinabi ni Rohee kay Myung-joon ang kanyang mga naalala. Naghinala siya na sangkot ang pulisya sa pagpatay sa kanyang mga magulang. Napatalon si Myung-joon nang malaman niyang gustong sumama ni Rohee sa kanya. Hindi pwede. Ako ang kidnapper. At dahil kinidnap kita, responsibilidad ko ito. Kailangan kitang protektahan at tulungan kang maibalik ang iyong alaala. Ang legal team ni Choi Dong-joon ay nagpupulong tungkol sa mana ni si Choi. Si Choi Dong-joon ay tiyuhin ni Choi Jin-tae at presidente ng isang construction company. Kung mapapatay si Rohee ng kidnapper, siya ang magiging tanging tagapagmana. Si Takwon, ang batang abogado, ay malalim ang iniisip. Naging tutor siya ni Rohee sa loob ng 1 taon kaya medyo malapit siya sa bata. Ibinigay ni Rohee kay Myung-joon ang kidnapping contract na kanyang binalangkas. Artikulo 1, huwag saktan si Rohee. Artikulo 2, protektahan si Rohee sa abot ng makakaya. Artikulo 3, magtiwala at ganap na sundin si Rohee. Artikulo 4, pakainin si Rohee ng kanyang mga paboritong pagkain. Nabigla si Myung-joon nang marinig ito. Ano ng kalokohan ito, parang kontrata ng alipin. Ngunit sumuko din ang tiyuhin at pumirma. Habang nagkukwentuhan, aksidenteng nasabi ni Myung-joon na may nag-udyok sa kanya na kidnapin si Rohee. Nang tanungin ng bata, mabilis na ipinagtapat ng tiyuhin ang kanyang ex-wife. Gustong makipagkita ni Rohee kay Haeun para humingi ng karagdagang impormasyon. Ang problema, walang sapat na pera si Myung-joon para magtaksi papuntang Seoul, at may mga pulis na nagpapatrolya sa istasyon ng subway. Habang nagtatalo ang magtiyuhin, biglang naisip ni Rohee ang isang paraan para ilihis ang atensyon ng pulis. Nakatanggap ng tawag ang pulis tungkol sa 2 kahina-hinalang tao sa Lakeside area. Ang mga pulis sa istasyon ay ipinadala para mag-imbestiga. Sinamantala ng magtiyuhin ang pagkakataon at tumakbo. Habang masaya silang nagdiriwang, nakita nila ang isang pulis sa ticket gate. Mabilis na sinabihan ni Rohee si Myung-joon na maghiwalay sila para hindi sila mapansin, at sumama siya sa isang pamilya para makapasok. Mabilis na napansin ni Park Sang-yoon ang kapabayaan ng kanyang mga tauhan. Baliw ba kayo? Hindi pa natin inaanunsyo ang kidnapping, kaya bakit nagtawag ang mga tao? Dali-daling dumating ang pulis sa istasyon para maghanap, ngunit nakaalis na ang magtiyuhin sakay ng huling tren. Nagpasya si Park Sang-yoon na ipahayag ang kidnapping sa media para pilitin si Myung-joon na palayain ang bata. Labis na nag-alala ang magtiyuhin nang makita ang kanilang mukha sa D-News. Hiniling ng legal team ni Choi Dong-joon na itigil ang pagbabalita tungkol sa kidnapping upang maiwasan ang pagkasira ng reputasyon ng kanilang pamilya. Napagtanto ni Park Sang-yoon na ang buong pamilya ay walang pakialam sa kaligtasan ng bata. Nag-aagawan lang sila sa mana, at si Rohee mismo ang hadlang sa kanila.
Inimbestigahan ni Park Sang-yoon ang bank account ni Lee Si-choi at natuklasan na 5 tao ang naglipat ng kabuuang 1 bilyong won sa kanya. Isa sa 5 taong ito ay si Lee Mo Yoon-seon. Sinabi niya na si Lee Si-choi ay nagsasagawa ng pananaliksik na kanyang pinunduhan at inambagan, ngunit ayaw niyang sabihin kung anong paksa ito. Natagpuan ng magtiyuhin ang bahay ni Hae-yoon. Sino ka? Nagkunwari pa rin siya na inosente kahit na nasa harap na niya si Rohee. Kilala mo ako. Kailangan nating mag-usap. Tinanong ni Rohee si Hae-yoon kung bakit siya ang gustong kidnapin at hindi ang iba. Sinabi niya na hindi magsusumbong sa pulis si Lee Si-choi dahil takot siyang malantad ang kanyang panggugulpi sa kanyang anak. Ngunit hindi madaling maloko si Rohee. Huwag kang magsayang ng oras. Mayaman at ganyang yaman at kapangyarihan, siguradong kilala niya ang mga pulis at kayang-kaya niyang gumawa ng dahilan para sa mga pasa. Sinabi ni Hae-yoon na hindi niya pinatay ang mga magulang ni Rohee at hindi rin niya alam kung sino ang nagbayad para sa operasyon ni Hae-yoon. Binigyan niya ng pera si Myung-joon para umarkila ng motel, ngunit gustong matulog ni Rohee sa bahay ni Hae-yoon dahil mas ligtas doon. Nakatanggap si Park Sang-yoon ng ulat, si Myung-joon ay dating pambansang judo athlete na may palayaw na halimaw. Mayroon din siyang criminal record para sa pagpatay ng hindi sinasadya ang kalaban sa isang laban. Naniniwala si Park Sang-yoon na magkasabwat sina Myung-joon at Rohee at posibleng ang bata pa ang utak ng lahat. Natutulog pa si Myung-joon nang gisingin siya ni Rohee para mag-almusal. Narinig niya ang mag-asawa na nag-uusap. Napansin ng bata ang kakaibang kilos ng mag-asawa. Lumalabas na nahikayat ni Hae-yoon si Myung-joon na sumuko at akuin ang lahat ng kasalanan para makaligtas siya at maalagaan ang kanilang anak na si Hae-yoon. Walang pag-asa ang tiyuhin, naloko na naman. Palihim na sinundan ng magtiyuhin si Hae-yoon papunta sa Infectious Disease Department ng ospital at doon sila nawala ng bakas. Habang naghahanap, bigla silang nakita ni Hae-yoon. Iginiit ni Hae-yoon na hindi niya pinatay ang mga magulang ni Rohee dahil noong araw na iyon ay sumasailalim siya sa GE test sa ospital. Napahagulgol siya habang ikinukwento kung paano niya nalaman na may di siya 3 taon na ang nakakaraan at kinailangan niyang iwan ang kanyang pamilya dahil ayaw niyang madamay ang mag-ama. Sinabi ni Hae-yoon na si Rohee ang test subject ni Lee Si-choi sa proyekto. Tinawag na prodigy kid, kaya kung si Joo-hee ay nahuli, hindi siya magsusumbong sa pulis kundi magbabayad ng 1-0 dahil kailangan niya si Joo-hee upang matapos ang pananaliksik. Ngunit nagdududa pa rin si Rohee sa sinasabi ni Hae-yoon, ayaw niyang maniwala na mayroon siyang masamang ama. Nakita niya ang mga mag-ama na naglalaro at nagsasaya ng magkasama, kaya labis siyang nalungkot. Nag-isip siya, makikipaglaro ba sa akin ang tatay ko ng ganoon? Ang basurero ay pumasok sa bahay ni Myung-joon upang maghanap ng isang bagay, ngunit siya ay pinabagsak at tinalian. Ang lalaking ito na may buhok na parang kuko ay si Horang, isang tauhan ng mga nag-invest sa proyekto ng Prodigy Kid. Malupit siyang pinahirapan, kaya napilitan ang basurero na sabihin na may umarkila sa kanya upang kidnapin. Nararamdaman ni Rohee na may sumusunod sa kanya. Agad na hinabol ni Horang ngunit biglang nawala ang tao. Nang bumalik siya, patay na ang basurero. Nagpunta si Sang-yoon upang kausapin si Park Jae-sun tungkol sa 2 bilyong won na inilipat niya kay Lee Si-choi. Sinabi ng nagretiro ng ECC ng kumpanya ng pharmaceutical na ito ay puhunan para kay Lee Si-choi upang magsaliksik ng bagong teknolohiyang medikal na magpapabago sa mundo, ngunit mariing tumanggi siyang magbigay ng higit pang impormasyon. Pagkaalis nila, tumawag ang matandang Fox sa isang tao upang magbigay ng ulat, kailangan nating hanapin si Rohee bago ang pulis. Hindi rin alam ni Hae Jung-do ang tungkol sa paksa ng pananaliksik ni Choi Jin-tae, ngunit nagkataon lamang na nalaman ni Sang-yoon. Si Choi Jin-tae ang nagkumbinsi kay Lee Si-choi na mag-install ng kamera sa kanyang pribadong tahanan. Nalaman din niya na ang kalbong lalaki ay isang matagal ng sales employee at lumipat lamang sa fieldwork 2 taon na ang nakakaraan, eksakto nang sinimulan niyang imaintain ang mga kamera para sa ospital ni Lee Si-choi. Nahanap ni Dongman ang koneksyon sa pagitan ni Choi Jin-tae at Lee Si-choi. 35 taon na ang nakalilipas, namatay ang asawa at anak ni Choi Jin-tae matapos ang isang operasyon sa Masan Hospital. Sa oras na iyon, pagmamay-ari ni Lee Si-choi Dong-wook, ang ama ni Choi Jin-tae, ang ospital. Nagdemanda si Choi Jin-tae sa ospital, ngunit mabilis na binawi ang kaso. Pinatay ba niya si Lee Si-choi upang ipaghiganti ang nangyari 35 taon na ang nakakaraan? Pupunta siya sa Masan Hospital. Upang imbestigahan, nakatanggap ang team ng investigasyon ng ulat na lumitaw sina Myung-joon at Rohee sa parke. Mariin pa rin gustong sumuko ni Myung-joon na nagpaiyak kay Rohee sa inis. Ngayon, ikaw na lang ang tanging pinagkakatiwalaan ko, uncle. Ikaw lang ang inaalala mo, ang anak mo lang, hindi mo ako inaalala. Pinatahan ni Myung-joon si Rohee at nangakong poprotektahan siya ng buong puso. Kailangan mong gawin ang sinabi mo, ha? Tuwang-tuwa si Rohee at tumayo na nagulat kay Myung-joon. Ang batang ito, napakagaling magmanyobra ng isip. Nag-aalala si Myung-joon kung saan matutulog ngayong gabi dahil masyado nang nakikita sa GE ang kanilang dalawa. Sinabi ni Rohee kay Myung-joon na pumasok muna sa motel at kung walang problema, aakyat siya sa bintana pagkatapos. Habang naghihintay si Rohee, biglang lumitaw si Horang mula sa likuran at pinatulog siya. Masayang-masaya siya dahil nakapasok na sa motel ng walang aberya. Ngunit nalaman ni Myung-joon na wala si Rohee sa pinag-usapan nilang lugar.
Nagulantang siya at nagmamadaling naghanap at nakita niya si Horang na buhat si Rohi sa malayo. Nagkataon namang nakita ito ng team ng investigasyon. Kaya napilitan si Myung-joon na gamitin ang judo at mabilis na tinalo ang tatlong pulis. Agad din niyang kinuha ang motorsiklo ng delivery guy at humarurot upang habulin si Horang. Nakasakay na rin sina Sang-yeon at ang kanyang 500 tauhan at sumusunod sa kanila. Isang kapanapanabik na habulan ang naganap sa mga lansangan ng Seoul at maraming sasakyan ng pulis ang ipinadala upang sumali. Ang may buhok na kuko ay bumilis at lumipat sa kabilang lane na nagdulot ng sunod-sunod na aksidente. Patuloy pa ring matapang na sumunod si Myung-joon habang ang sasakyan ng pulis ay naharangan. Sa paghabol sa isang maliit, madilim na eskinita, huminto si Horang sa sasakyan. Bumaba siya at pinabagsak si Myung-joon ng paulit-ulit. Desidido si Myung-joon na tuparin ang kanyang pangako na protektahan si Rohi, kaya tumayo pa rin siya upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Aksidente niyang natuklasan ang kapangyarihan ng helmet. Nagpakawala si Myung-joon ng sunod-sunod na headbutt na nagpasira sa paningin ni Horang. Di inaasahan, naglabas si Horang ng kutsilyo at sinaksak si Myung-joon sa tiyan. Pinigilan ni Myung-joon ang sakit at binigyan siya ng reverse headbutt, saka inuntog ang ulo ng may buhok na kuko sa salamin hanggang sa ito ay mabasa. Papagayin kita bilang isang killer na may buhok na barado. Pinilit ni Myung-joon na bumangon at natagpuan si Rohi na walang malay sa kotse. Buong lakas niyang binuhat ang bata upang tumakas. Ang sugat sa kanyang tiyan ay patuloy na dumudugo. Nang makarating siya sa gitna ng tulay, tuluyan na siyang nanghina. Umiiyak na humingi ng tawad si Myung-joon kay Rohi, pagkatapos ay unti-unting nawala ng malay. Ang hindi matagumpay na paghabol ng pulis sa kidnapper ay naibalita sa TSE. Muling napagsabihan si Sang-yeon ng kanyang boss na may malaking baba dahil sa matinding pressure na nararamdaman ng buong team mula sa kanilang mga superior. Humingi si Sang-yeon ng 7 araw pa para lutasin ang kaso, ngunit 2 araw lang ang ibinigay sa kanya ng boss. Nagpunta sina Sang-yeon at Dongman sa isang simbahan na siya ring ampunan kung saan lumaki si Myung-joon. Sinabi ng pari na si Myung-joon ay isang mabuting tao. Hindi siya makapaniwala na kaya niyang gawin ang pagdukot at pagpatay. Sinabi ng pari na labis na nagsisi si Myung-joon matapos niyang hindi sinasadyang mapatay ang kanyang kalaban sa isang judo match 25 taon na ang nakakaraan at tinanggap niya ang pagkakakulong ng walang apela. Nagkataon, sinabi ng pari na si Hae-yoon ay kaibigan din ni Myung-joon sa ampunan. Nagising si Myung-joon sa isang hindi pamilyar na silid. Nakatali na ang sugat sa kanyang tiyan. Dinala siya ni Horang sa silid kung saan si Mo Yoon-seon ay gumagawa ng maraming pagsusuri kay Rohi. Nanginginig si Myung-joon nang marinig ang doktor na nagsasalita tungkol kay Rohi na parang isang eksperimento. Sinusuri lang niya kung may nawawala bang function ng utak nang hindi pinapansin ang iniisip ng bata. Ipinaalam ng doktor kay Myung-joon. Ang liblib na mansyon na ito ay kung saan isinagawa ni Si Choi ang mga eksperimento sa teknolohiyang medikal upang tuklasin ang utak ng mga bata. Nagsimula ang proyekto noong panahon ni Si Choi Dong-guk, ang ama ni Choi Jin-tae. Si Rohi ang naging subject ng eksperimento ng kanyang sariling ama, kaya umabot ang niya sa 200, ang maximum na score sa scale, ngunit mas matalino pa si Rohi. Nangako ang doktor na aalagaan ang kinabukasan ni Rohi, kapalit ng paglayo ni Myung-joon kay Rohi. Naibalik na ang alaala ni Rohi, maliban sa gabing iyon. Ngunit matapos maalala ang lahat, ayaw na ni Rohi na hanapin ang salarin para maghiganti. Mayaman at napakatalino, ngunit napakaawa-awa ng batang ito. Dati, nilalait ni Rohi ang mga murang pagkain ni Myung-joon, ngunit ngayon, wala na rin siyang gana sa marangyang pagkain. Tanging ng personal na niluto ni Myung-joon ang kanyang specialty na pancake ay bahagya siyang umiti. Nang makita niya si Rohi na nakakulong sa loob ng bahay at nagbabasa, hinila siya ni Myung-joon sa dalampasigan. Narinig niya na ito ang unang pagkakataon na nahawakan ni Rohi ang tubig ng dagat at labis itong nagpalungkot kay Myung-joon. Itinulak niya ang bata sa tubig at naglaro sila ng buhos-buhos ng tubig ng masaya. Kinabukasan, nang lumabas sila sa tubig, isiniwalat ni Rohi kay Myung-joon na ang anak ni Mo Yoon-seon ay may kapansanan sa pag-unlad. Iyon ang dahilan kung bakit interesado siya sa proyektong Genius Child. Kapag hindi na nila kailangan si Rohi para sa pananaliksi, siya ay magiging walang halaga. Ang malupit na katotohanan ay labis na nagpasakit sa kanya. Kung mawalan ulit ako ng alaala, huwag mo nang sabihin sa akin ang anumang bagay. Huwag mong sabihin na hindi ako mahal ng mga magulang ko at isa lang akong eksperimento. Magsinungaling ka na lang at sabihin mo na ikaw ang tatay ko, tulad ng dati. Pinuntahan ni Sang-yeon ang nurse na dating nagtrabaho sa Masan Hospital upang magtanong tungkol sa nangyari 35 taon na ang nakakaraan. Isinalaysay niya na nahirapan ang asawa ni Choi Jin-tae sa panganganak at kinailangan siyang operahan upang mailabas ang sanggol. Ngunit isang doktor na walang lisensya ang nagkamali na naging sanhi ng pagkamatay ng ina at ng bata. Nagpunta si Choi Jin-tae sa ospital upang ipaghiganti si Dong-guk, ngunit aksidente niyang nasaksak ang liig ng anak na babae nito. Di sinasadya, ang surgical knife ay may dugo ng isang pasyenteng may sakit, kaya labis silang nag-alala na mahawa ang bata. Matagal na inisip ng nurse ang pangalan ng bata, at sa huli ay naalala niya na ito ay si Hae-yoon. Kinumpirma niya na inampon ni Choi Dong-guk si Hae-yoon mula sa ampunan. Nagduda si Sang-yeon na may kinalaman siya sa kasong ito. Hinahanap ni Rohi ang mga artikulo tungkol sa pagpatay sa kanyang mga magulang nang bigla niyang maalala ang kumikislap na ilaw na nakita niya. Hindi ito asul kundi dilaw.
Iyon ay ang sasakyan ng security company at si Choi Jin-tae ang salarin. Hinimok ni Myung-joon si Rohee na magsumbong sa pulis, ngunit mahigpit silang binabantayan ng dalawa. Nagpasya si Rohee na lumabas ng palihim at nakipagkita kay Myung-joon sa isang lugar na halos 1 kilometro ang layo mula sa mansyon. Pumunta si Myung-joon sa ospital upang huling bisitahin si Hae-yoon. Pagkatapos ay dinala siya ni Horang sa pier at binigyan siya ng bag na puno ng pera. Sasakay siya sa isang fishing boat patungo sa hangganan, pagkatapos ay lilipat sa ibang barko patungo sa China. Sa barko, sumunod sa plano ni Rohee, ibinigay ni Myung-joon ang bag ng pera sa kapitan na may nguso upang suhulan. Ibabalik ang barko. Magiging sa iyo ang perang ito. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nahampas siya ng isang stick sa ulo at nawalan ng malay. Nakatakas si Rohee, ngunit habang tumatakbo siya sa pinag-usapan nilang lugar, sinalubong siya ng 2 sasakyan. Isang mayabang na lalaki ang bumaba sa sasakyan na may ngiting demonyo. Nagkita muli tayo, Rohee. Ang lalaking humaharang sa daan ay si Jaden, ang direktor ng AFI Investment Fund ng Singapore. Nahabol niya noon si E.C. Choi upang mamuhunan sa proyektong Prodigy Kid. Sinubukan ni Rohee na tumakas, ngunit ilang hakbang pa lang ay nahuli na siya ng mga tauhan ni Jaden. Lumitaw si E.K. Mo Yun Seon at kinuha si Rohee, pagkatapos ay dinala ang bata pabalik sa mansyon. Nag-aalala siya kay Rohee, ngunit sa katotohanan ay natatakot lang siyang mawala ang resulta ng kanyang pananaliksik. Sinabi ni Jaden na planong dalhin ng mga mamumuhunan si Rohee sa Singapore upang makita ng personal ang resulta, ngunit hindi sumang-ayon si E.K. Mo Yun Seon dahil hindi pa tapos ang pananaliksik. Nag-uusap ang mga tripulante ng bangkang pangingisda tungkol sa paghati-hati ng pera sa bag nang lumapit ang Chinese boat. Binigyan ni Myung-joon ang kapitan ng barkong iyon ng tumpok ng pera upang patahimikin siya, ngunit hindi siya sumang-ayon. Ang bangkay na iyon at ang bag ng pera ay sa amin. Walang gustong sumuko. Naglabas ang magkabilang panig ng mga armas upang takutin ang isa't isa nang biglang bumangon ang bangkay ni Myung-joon. Nagkagulo ang 2 panig. Nakakuha si Myung-joon ng isang fishing net at pinatumba ang lahat ng kalaban. Ang lalaking may nguso ay nakatago sa control cabin nang bumaba si Myung-joon at sumigaw, "Sabi ko ibalik ang barko." Hiniling ni Rohee kay Jaden na ibalik si Myung-joon. "Kung hindi ako makikipagtulungan, kahit dalhin mo ako sa Singapore, hindi mo pa rin mapapatunayan na ako ang Prodigy Kid." Nagbanta si Jaden na papatayin niya si Rohee kung hindi siya susunod, ngunit hindi siya natakot. "Kung matapang ka, patayin mo ako. Kung ano-ano na ang itinurok sa akin, at araw-araw ay ginigising ang utak ko. Sa tingin mo ba ay takot ako sa kamatayan?" Iniulat ng doktor kay Sang-yoon. Inilantad ng doktor kay Sang-yoon na palihim na binisita ni Myung-joon si Hae-yoon. Nakatanggap siya ng bayad para ayusin iyon, ngunit nagbago ang kanyang isip dahil sa takot at nagpasya siyang magsumbong sa pulis. Nagpaalam si Myung-joon sa kanyang anak na parang huling pagkikita na nila. Nahulaan ni Sang-yoon na balak ni Myung-joon na tumawid ng hangganan, kaya nagtungo siya sa pier upang hanapin siya. Wala talagang swerte si Myung-joon, pagdating pa lang niya sa pampang ay nakasalubong na niya agad ang ilang pulis. Tumakbo siya ng mabilis ngunit sa huli ay nakaposas at isinakay sa sasakyan. Habang isinasalaysay ni Myung-joon ang lahat at nagmamakaawa na iligtas nila si Rohee, ang sasakyan ay malakas na binangga mula sa likuran ng truck ni Horang. Habang nalilito ang lahat, hinila ni Horang si Myung-joon ngunit nagising si Sang-yoon sa oras. "Sino ka? May buhok na kuko." Walang humpay na sinuntok ng pulis si Sang-yoon at matagal siyang kinadena sa leg. Nang malapit nang mawala ng hininga si Sang-yoon, saka palang lumitaw si Myung-joon. "Huminto ka na, punta na tayo kay Rohee." Umalis ang 2 sakay ng sasakyan habang nanginginig pa rin si Sang-yoon sa sahig. Nakatanggap ang investigasyon team ng tip tungkol kay Choi Jin-tae. Pagdating nila sa kainan, sinaksak na ng kalbong lalaki si Lee Jung-do ng malubha at nagbanta pa na sasaksakin muli. Habang kinukumbinsi nila si Choi Jin-tae, namatay na si Jung-do, nagtungo si Sang-yoon sa bahay ni Choi Jin-tae para mag-imbestiga, ngunit nalinis na ang apartment. Nakahanap lang siya ng litrato ni Choi Jin-tae, kasama si Hae-yoon. Sinabi ng kalbong lalaki na nang pumunta siya para alisin ang kamera, nakita niya si E.C. Choi na nagtatago ng maraming ginto sa safe, kaya balak niyang nakawin. Hindi niya inakala na mahuhuli siya ni Choi Jin-tae. Lumapit ang doktor upang umatake, ngunit mabilis na nahawakan ni Choi Jin-tae ang espada at sinaksak ito sa tiyan ng doktor. Sinabi ng kalbong lalaki na pinatay niya si Jung-do dahil iligal itong nagsasanay bilang doktor. Ang asawa at anak ni Choi Jin-tae ay namatay rin dahil sa isang kapabayaan ng doktor noong nakaraan, kaya ayaw niyang mangyari iyon muli. Nagising si Myung-joon at nakita si Rohee na nanonood ng TV. "Ayos ka lang ba? Bakit mo ako tinatanong habang ikaw ang hindi ayos? Tingnan mo ang mukha mo, siguradong pinahirapan ka ng husto, di ba? Sa sobrang hina mo, paano mo ako mapoprotektahan?" Bumaba ang 2 at nakita si Jaden. Agad na nagsumbong si Rohee, "Gusto akong patayin ng lalaking ito ng 2 beses." Nagkunwari si Myung-joon na makikipagkamay kay Jaden at pagkatapos ay binagsak siya sa sahig. Masakit, umalis si Jaden na galit habang masayang-masaya naman ang bata. Ibinigay ni A.C. Mo Yun Seon kay Jaden ang nag-iisang virus na nagbubukas ng utak na naiwan ni E.C. Choi. Napakakomplikado ng mga sangkap nito at wala siyang formula. Nagpasya si Jaden na pasukin ang bahay ni Choi Jin-tae upang hanapin ang kanyang mga tala tungkol sa resulta ng pananaliksik.
Ngunit nagdududa pa rin si Rohi na may kinalaman si Hae-yun sa pagpatay dahil sinabi niya kay Myung-joon na pasukin ang bahay at nukutin si Rohi noong gabing iyon, isang hindi kapanipaniwalang pagkakataon. Kung sinunod ni Myung-joon ang sinabi ni Hae-yun, malamang na nakita niya ang mamamatay tao. Kung ito ay sinadya, ano ang kanyang layunin? Pagkatapos, nag-alok si Jaden na tulungan si Choi Dong-wook na manahin ang 120 bilyong won na ari-arian ni Choi Jin-ta sa pamamagitan ng pagdedeklara na patay na si Rohi. Inutusan niya si Horang na pilitin ang kapitan na may nguso na sumuko at sabihin na nakita niya si Myung-joon na naghagis ng bangkay sa dagat. Nang mapanood ni Rohi ang balita sa GE tungkol sa kanyang pagkamatay, agad niyang nahulaan ang plano ni Jaden. Tutulungan niya si Choi Dong-wook na makuha ang mana at kapalit nito, makakapasok siya sa bahay ng anak upang hanapin ang mga materyales sa pananaliksik. Hoy, kidnapper uncle, may isang bagay pa na hindi mo nagawa bilang kidnapper. Bumaba ang dalawa sa basement at tinawagan ang batang abogado na si Taek-jun. Hawak ko si Rohi. Kung gusto mo siya, maghanda ka ng pera. Ang cool na kidnapper, ngunit iisang linya lang, pagkatapos ay ibinigay ang telepono sa bata upang makipag-usap kay Taek-yun. Ayos ka lang ba? Ayos lang din ako sa isang patay na tao. Si Rohi ay bastos pa rin tulad ng dati. Hiningi niya sa kanyang tutor na ipaalam kay Choi Dong-wook ang tungkol sa pangingikil. Nang marinig ni Dong-wook ang balita mula kay Taek-yun tungkol sa pangingikil, nagalit siya. Naguluhan naman si Jaden at nagdududa kung sino ang nangingikil habang si Rohi ay nasa kamay pa niya. Babae ba talaga ang boses? Babae nga. Ang hirap mong basahin. Ngayon, hindi inaasahang sumuko si Hae-yun sa pulisya. Tinanggal niya ang kanyang scarf upang ilantad ang peklat sa kanyang lig na dulot ng saksak ni Choi Jin-ta noon. Nahawa siya ng ihi mula sa surgical knife, kaya pinanatili ni Choi Dong-wook si Hae-yun sa ospital para sa paggamot. Isang taon pagkatapos, nang makauwi siya, nakita niya sa kanyang silid ang isang estranghero na nagngangalang Jin-tae. Pagkatapos samantalahin si Hae-yun para sa mga eksperimento sa pag-unlock ng utak, ngunit walang tagumpay, kinansela ni Choi Dong-wook ang pag-aampon kay Hae-yun. Nagkita muli sina Hae-yun at Choi Jin-tae sa libing ni Choi Dong-wook 3 taon na ang nakalipas. Ngunit iginiit niya na wala siyang kinalaman sa pagdukot at pagpatay. Samantala, bumalik si Jaden at ang kanyang 500 tauhan sa mansyon na may galit sa mukha. Kinuha niya ang isang florera at ipinukpok ito sa ulo ni Myung-joon, pagkatapos ay tinanong siya kung kasabwat siya sa pagdukot. Nang makita ni Horang ang telepono sa basement, nahumaling si Jaden at sinipa si Myung-joon ng paulit-ulit, pagkatapos ay patuloy na tinanong, sinabi mo bang tinawagan ka ng asawa mo para mangikil? O si Hae-yun ba talaga ang utak? Matatag pa ring iginiit ni Myung-joon na siya lang ang nagplano ng pagdukot, na mas nagpagalit kay Jaden. Nang makita niya itong mag-load ng baril na parang babarilin ang ulo ni Myung-joon, sinabi ni Rohi na si Hae-yun talaga ang utak. Sa sandaling ito, naglalaro si Rohi at Myung-joon sa buhangin sa dalampasigan. Nagtatrabaho si Hae-yun sa isang tindahan ng alahas, habang sinusuri naman ni Yoon-seon ang isang pasyente. Mahigpit silang binabantayan ng mga tauhan ni Jaden. Nang magpunta si Hae-yun sa banyo at nawala sa paningin ng nagbabantay, nakatanggap si Taek-yun ng tawag mula sa nangingikil. Babae nga ang boses. Binuksan ni Horang ang tracking software. Ang resulta ay isang tawag mula sa Russia. Sa takot na ilabas ng kidnapper ang video na nagpapatunay na buhay pa si Juhi online, pumayag si Jaden na magbayad kay Dong-wook. Nagalit si Dong-wook, sinampal si Jaden at balak sanang tapusin ang kanilang kooperasyon. Muling kumulo ang dugo ni Jaden. Hinawakan niya sa ulo ang matandang chairman at ipinukpok sa mesa, pagkatapos ay pinagbantaan itong maghanap ng solusyon kasama siya. Lumabas na ang misteryosong tumawag na nag-extort ay si Yoon-seon, ang doktor. Gumamit din siya ng software para baguhin ang kanyang boses at pigilan ang pagsubaybay sa tawag. Nakumbinsi ni Juhi ang doktor na makipagtulungan dahil kung mailalabas ni Jaden si Juhi sa ibang bansa, maaalis ang kanyang anak na babae sa proyekto ng pananaliksik. Hiniling ng doktor kay Jaden na maglagay ng pera. Inilagay ang 20 bag sa 5 basurahan. Ito ay isang diversionary tactic ni Rohi dahil pinapunta ni Jaden ang kanyang mga tauhan sa villa para arestuhin ang extortionist, kaya 3 na lang ang naiwan para bantayan ang magtiyuhin sa villa. Nang marinig nila ang malakas na pagkatok sa pinto, pumasok sila para tingnan at nakita si Myung-joon na nakapikit at ipinapakita ang kanyang kamay na parang nasa ilalim ng impluensya. Nang patayin ni Rohi ang circuit breaker, sumugod si Myung-joon, kinuha ang baril ng 3 lalaking nakaitim at pinagpapalo sila. Hindi siya nabigo sa kanyang palayaw na halimaw, pinatumba ng tiyuhin ang mga ito. Pagkatapos ng isang magulong labanan, dumating ang truck ng basura. Isang tao ang nagkarga ng lahat ng bag ng pera sa truck. Nang makarating sila sa huling destinasyon, hinarang sila. Pinagpapalo ng mga lalaking nakaitim ang truck. Biglang, may isang nagtutok ng baril. Bumaba siya at tinanggal ang kanyang maskara. Diyos ko, si Sang John pala. Ibinaba niya ang kanyang armas. Puno ng pulis. Lumitaw din ang 3 pang magkakapatid mula sa tumpok ng basura sa likuran. Napilitang isuko ng mga kriminal ang kanilang armas. Lumabas na si Myung-joon pala ang tumawag kay Sang John upang tulungan siyang hulihin ang mga horang. Si Yoon-seon at Taek-yun ay patungo na sa mansyon nang harangin sila ni Jaden. Lalabas na ang espiya. Pansamantalang pinalaya ni Jaden si Mo dahil kapakipakinabang pa rin siya sa proyekto ng pananaliksik, ngunit mala si Taek-yun. Sina Attorney Myung-joon at Rohi ay dumating sa tamang oras na may 2 baril sa kamay, pinilit si Jaden na sumuko.
Ginapos nila si Jaden at inilagay sa likod ng kotse, pagkatapos ay pumunta sa isang kalapit na motel. Nasa proseso si Myungjoon na sumuko at ibigay si Jaden sa pulis pagkatapos ng operasyon ni Rohi. Sa panahong iyon, matatapos na ang lahat at magiging malaya na si Rohi. Hindi pa nakakapagsalita si Horang nang dumating ang regional police team. Hinihingi na ibigay sa kanila ang kaso ng kidnapping at kinuha ang lahat ng dokumento ng investigasyon. Ang warrant of arrest para kay Horang ay binawi at pinalaya sila. Agad na hinanap ng lalaking may undercut si Ik Hye-mo Yoon Seon upang tanungin ang kinaroroonan ni Rohi at pagkatapos ay natagpuan si Jaden na nakagapos sa kotse. Tinutukan niya ng baril si Jaden at pinapunta siya sa telepono ng kanyang superior. Binalaan siya ng lalaki na dapat niyang hanapin ang mga dokumento ng pananaliksik at si Rohi, kung hindi ay babarilin siya sa lalamunan. Habang bumibili si Myungjoon ng stuffed animal para kay Rohi, si Taekyun, habang pababa si Myungjoon sa basement upang kunin ang kotse, sinaksak siya ni Horang sa tiyan. Agad na napansin ng tiyuhin at tumawag ng ambulansya para sa kanya. Nagpa siya ang abogado na isugal ang kanyang buhay laban sa dalawang bastardo para iligtas si Rohi. Binali ni Myungjoon ang kamay ni Jaden, ngunit muntik na rin siyang masaksak ni Horang. Sa huli, umalis sila kasama ang bata. Sinuspinde si Sang Yeon sa trabaho ng isang buwan dahil sa sadyang pagsuway sa utos upang ipagpatuloy ang investigasyon sa kidnapping case. 13 taon na siya sa propesyon, ngunit isa pa rin siyang pansamantalang pulis dahil sa kanyang napakatapat na personalidad. Hindi sumuko, pumunta si Sang Yeon sa bahay ni Choi Jin-tae upang maghanap ng karagdagang pahiwatig at natuklasan ang isang lihim na silid na naglalaman ng mga dokumento ng pananaliksik. Dahil sa mga dokumentong ito, pinahintulutan nito si Sang Yeon na magkaroon ng pangkalahatang ideya ng proyekto ng pananaliksik sa mga bata ng mag-amang si Choi. Sina Hae-yoon at Rohi lamang ang tunay na paksa ng eksperimento, habang si Choi Jin-tae, na likas na matalino, ay pinili ni Choi Dong-guk bilang tagapagmana ng proyekto ng superbata. Ang mga dokumento ng pananaliksik tungkol kay Rohi ay tumigil nang siya ay 2 taong gulang. Hindi alam kung saan inimbak ni Choi Jin-tae ang mga dokumento pagkatapos. Nakakagulat, si Myungjoon ang unang kandidato sa eksperimento na pinili ni Choi Dong-guk noong bata pa siya. Dinala ni Choi Dong-guk si Myungjoon sa kanyang bahay, habang nagtago si Hae-yoon sa compartment ng kotse upang sumunod. Dahil sa matinding pagnanais na umalis sa orphanage, nakiusap si Hae-yoon sa doktor na ampunin siya at pinalitan pa niya ang kanyang e-test. Sa kanya sa papel ni Myungjoon, ang resulta ay ibinalik si Myungjoon sa ampunan, habang si Hae-yoon naman ay mabilis na napagtanto na ang pag-ampon sa kanya ng matanda ay hindi kasing swerte ng inaakala niya. Pag-uwi ni Hae-yoon, nakita niya si Myungjoon sa loob na may duguan ang kamay. Hinikayat niya itong sumuko, ngunit determinado si Myungjoon na iligtas si Rohi. Pag-alis ni Rohi sa bahay, nagpapalit si Myungjoon ng benda nang hindi sinasadyang makita ang isang hard drive ng kamera ng bahay ni Choi Jin-tae na nakadikit sa ilalim ng kabinet. Pumunta siya sa isang internet cave upang panoorin ang video at nakita niya si Hae-yoon na bumibisita kay Choi. Anong nangyayari? Dumating si Jaden sa bahay ni Choi Jin-tae upang hanapin ang mga dokumento ng pananaliksik, ngunit nakasagupan niya si Sang Yeon. Nagduda na ang pulis dahil nakita niya si Jaden sa ospital ni Ik Hye-mo Yoon Seon. Dumating si Jaden sa lugar kung saan nakakulong si Rohi at hinablot ang kwintas na laging suot ng bata dahil pinaghihinalaan niya itong susi upang mahanap ang mga dokumento ng pananaliksik. Matigas na tumanggi si Ik Hye-mo na ibenta ang kanyang mga shares sa pamumuhunan, kaya muntik na siyang mapatay ng mga tauhan ni Jaden. Sa kabutihang palad, dumating si Myungjoon sa tamang oras. Sinaliksik nila ang telepono ng mamamatay tao at nalaman na ipapadala nila si Rohi sa ibang bansa mula sa Marina. Sa sandaling iyon, kumatok si Sang Yeon sa pintuan upang magtanong tungkol kay Jaden. Sinubukan ng doktor na iligaw ang pulis, ngunit nang lumingon siya, nakita niya si Myungjoon na kumukuha ng susi ng kotse. Nagmamadaling nagmaneho ang tiyuhin patungo sa Marina habang mahigpit na sumusunod si Sang Yeon sa likuran. Humingi si Rohi ng huling pagkain, fried rice na may hipon, bago sila lumipad patungong Russia. Alam niyang malubha ang kanyang allergy sa hipon, kaya isinugal niya ang kanyang buhay para magkaroon ng pagkakataong makatakas. Matapos kumain, nagkaroon ng anaphylactic shock si Rohi at bumula ang kanyang bibig. Nag-alinlangan si Horang ng matagal bago dinala ang bata sa emergency. Pagdating sa Marina, naabutan sila ni Sang Yeon. Kinailangan ni Myungjoon na sabihin sa kanya ang lahat. Nagpa siya ang pulis na pansamantalang makipagtulungan sa kidnapper para iligtas si Rohi. Natagpuan nila ang pinaghihinalaang bangka. Inagaw ni Sang Yeon ang baril ng dayuhan at tinanong siya para malaman ang balita. Si Rohi ay nasa emergency room ng ospital. Habang nagpuproseso si Horang ng admission, ninakaw ni Rohi ang hiringgilya at pampamanhid at tumakas. Hindi nila siya mahanap kahit saan. Pumasok si Horang sa security room para tingnan ang TV footage at doon niya nalaman na sumakay si Rohi sa isang sasakyang nagdadala ng medical waste. Sumugod si Sang Yeon sa labanan kasama ang mamamatay tao. Sa huli, natalo pa rin ang gwapong lalaki. Sa kabutihang palad, dumating ang sasakyan ng pulis para tumulong, kaya binitawan siya ni Sang Yeon para tumakas. Nagmaneho si Sang Yeon sa isang liblib na kalsada at nakita ang 2 tiyuhin at pamangkin na naghihintay. Biglang humingi ng tawad si Myungjoon at mahigpit na niyakap si Sang Yeon, habang hawak ni Rohi ang hiringgilya at direktang sinaksak sa hita si Sang Yeon. Nang magising si Sang Yeon, nakita niyang nakatali ang kanyang mga kamay at paa. Hindi niya inasahan na darating ang araw na magiging bilanggo siya ng isang 11 taong gulang na bata.
Nagbigay si Rohi ng kondisyon kay Sang Yoon na huwag dakpin si Myung-jun bago niya siya kalagan. Bumuntong hininga si Sang Yoon at tinanggap ang kanyang kapalaran. Ano ba naman, hindi naman na ako pulis ngayon, sabi niya. Matigas pa rin si Rohi gaya ng dati. Natanggal ka sa trabaho, ano? Alam ko na. Napakawalang silbi mong pulis. Kung hindi mo nga nahuli ang mga kriminal, tama lang na matanggal ka. Isang babae ang humarang sa kotse ni Jaden nang aalis na siya patungo sa marina. Ito ay si Haeun na may mapagmataas na ngiti sa kanyang labi at nakasuot ng bagong at napakamahal na damit. Salamat sa kalbong lalaki na kanyang impormante, matagal na niyang sinusubaybayan ang mga kamera. Binabantayan ang bahay ni Lee Si Choi at alam ang lahat tungkol sa kanyang proyekto sa pananaliksik. Nakita rin ni Haeun ang asawa ni Choi Jin-tae na binuksan ang kwintas ni Rohi gamit ang isang susi. Ito ay isang FSB na naglalaman ng mga dokumento ng pananaliksik. Humingi si Haeun ng $1,000,000 dolyar kapalit ng pagbibigay ng susi kay Jaden. Dinala ni Jaden ang pera sa tagpuan, ngunit nang ibigay ni Haeun ang susi, hiningi niya na suriin ang nilalaman ng ex. Sa sandaling iyon, tumunog ang fire alarm at ginamit ni Haeun ang kaguluhan upang makatakas kasama ang pera. Pinlano na niya ang sitwasyong ito sa pamamagitan ng pag-upa ng dalawang pribadong investigador upang mag-set up ng isang peking sunog. Nagalit si Jaden at mabilis siyang nilusob ang address ng dalawang detective at walang awa silang binaril. Hindi pa tapos, tinawag niya si Horang sa isang abandonadong swimming pool at pinatulog siya gamit ang isang baso ng alak. Tinawanan ni Jaden ang katapatan ni Horang sa kanyang superior. Ngayon, gusto na niyang patayin si Horang dahil pinakawalan niya si Rohi. Matapos barilin ang lalaking may undercoat ng walang awa, marami pang bala ang ipinutok ni Jaden sa bangkay para ilabas ang kanyang galit. Pagkatapos noon, nag-shopping si Haeun at bumili ng maraming brand name na gamit at umupa ng isang ultra-luxury hotel room. Inilipat niya ang lahat ng pera sa isang cryptocurrency account sa VIF. Nakatanggap siya ng tawag mula sa doktor na nagsasabing gising na si Haeun, ngunit hindi man lang siya kinausap ni Haeun at diretsong binaba ang telepono. Siya ay lubos na nasiyahan sa malaking halaga ng pera na kanyang nakuha. Humingi siya ng isang araw ng kalayaan mula kay Sang Yoon. Sa huli, nakipagkita si Myung-jun sa kanyang asawa sa simbahan kung saan sila lumaki. Sa wakas ay nagawa niyang itanong ang tanong na bumabagabag sa kanyang puso. Bakit ka pumunta sa bahay ni Choi Jin-tae? Patuloy na itinanggi ni Haeun ang anumang kinalaman sa pagkamatay ng doktor. Matapos ang maraming beses na pagtataksil, hindi na bulag na nagtitiwala si Myung-jun, ngunit mahal pa rin ang tiyuhin ang kanyang asawa at ipinagdarasal na hindi siya ang salarin. Dinala ni Myung-jun si Haeun sa ospital upang alagaan si Rohi, ngunit napakalamig at walang pakialam ni Haeun. Wala siyang kahit kaunting pagmamahal para sa kanyang sariling anak. Umiling si Jaden sa may-ari ng computer shop na suriin ang AFS2 at doon niya nalaman na ito ay eksklusibong nakarehistro sa isang laptop kaya hindi ito mabuksan sa ibang computer. Hinanap niya si Haeun sa ospital at binantaan siyang kunin ang laptop ni Choi Jin-tae para sa kanya. Samantala, inamin ni Choi Jin-tae kay Sang Yoon na ang dahilan ng pagpatay niya kay Lee Jung-do ay dahil kay Haeun. Nakita ng doktor na mapagsismis si Haeun na bumisita kay Choi Jin-tae ng ilang beses. Nagpakalat siya ng chismis na may mistress si Lee Si Choi at balak pa niyang sabihin ito sa pulis. Kaya, pinatay ni Choi Jin-tae si Jung-do upang maiwasan na paghinalaan si Haeun. Matapos saktan siya 35 taon na ang nakalipas, labis na nagsisi si John Dae, at mula noon ay handa na siyang gawin ang lahat para kay Haeun. Para tubusin ang kanyang mga kasalanan, ang mga bayarin sa ospital at operasyon ni Rohi ay lihim na binayaran din ng kalbong lalaking ito. Dumalaw si Myung-jun sa kanyang anak sa ospital. Inaya ng tiyuhin si Rohi na sumama dahil alam niyang wala pa siyang kaibigan. Masayang-masaya si Rohi nang makita ang kanyang ama at ang kanyang bagong kapatid. Si Myung-jun naman ay lubos na naantig hanggang sa lumuha dahil alam niyang ito na ang huling beses na magkikita ang mag-ama sa loob ng mahabang panahon. Kinaumagahan, dinala ng dalawang tiyuhin si Rohi pabalik sa bahay ni Choi Jin-tae dahil inakala ng bata na bito ang makakatulong sa kanya na mabawi ang kanyang alaala. Ngunit nang bumalik siya sa pamilyar na bahay, si Rohi ay malungkot at tahimik sa buong araw. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, nagpa siya si Myung-jun na ipakita sa bata ang eksena kung saan nakipagkita si Haeun kay Choi Jin-tae. Pinili ni Rohi na huwag itong panoorin. Lumabas na hindi sinasadyang nakita ng bata ang hard drive na nahulog mula sa damit ni Myung-jun at lihim niya itong binuksan. Naalala ni Rohi ang lahat, ngunit matatag siyang tumanggi na sabihin ito dahil ayaw niyang lumayo sa kanyang makasariling tiyuhin. Nangako ka na sasamahan mo ako hanggang sa bumalik ang aking alaala, sabi niya. Nagulat ang dalawang tiyuhin nang marinig ang huni ng sasakyan ng pulis. Nakatanggap sila ng tip na naroon sina Myung-jun at Rohi. Sinubukan ni Sang Yoon na pigilan sila, ngunit hindi niya nagawa at sa halip ay pusasan siya. Desperadong naglagay si Rohi ng mga gamit sa kanyang backpack para tumakas, ngunit pinigilan siya ng kanyang tiyuhin. Napaungal siya sa iyak at inamin na gusto niyang makasama si Myung-jun dahil ang tiyuhin ang unang taong nagbigay sa kanya ng atensyon at pagmamahal. Talagang ayaw ng bata na makulong ang kanyang tiyuhin, ngunit sa pagkakataong ito, hindi nakinig si Myung-jun kay Rohi. Bobong bata, kailangan kong tanggapin ang parusa ko para makalabas ako sa iyo. Hindi tayo maaaring tumakas ng habang buhay, sabi niya. Sumugod ang pulis at pinusasan si Myung-jun sa gitna ng pag-iyak ni Rohi. Sa sandaling ito, nagpanggap si Haeun bilang pulis upang nakawin ang laptop ni Lee Si Choi at ibigay ito kay Jaden.
Pagkatapos noon, minana ni Rohi ang malaking kayamanan ni si Choi at opisyal na naging isang makapangyarihang mayaman na babae. Madali niyang tinulungan si Sang Yoon na mapalaya at dumalo sa pulong ng koponan ng investigasyon. Ang 11 taong gulang na bata ang nanguna sa mga walang silbing tiyuhin. Iminungkahi ni Rohi na baguhin ang takbo ng mga bagay. Opinyon ng publiko sa pamamagitan ng paglalabas ng mas kaakit-akit na paksa. Wala pa silang konkretong ebidensya na si Hae-yoon ang pumatay kay Choi Jin-tae, kaya kailangan nilang ilagay siya sa isang sulok upang lumitaw ang kanyang kahinaan. Isang press conference ang ginanap upang ipahayag ang pagtuklas ng isang babaeng suspect sa pagpatay. Kasabay nito, ang pulis ay nagpatupad ng mahigpit na paghahanap na nagdulot ng matinding takot kay Hae-yoon. Hawak ang mga dokumento ng pananaliksik, naghanda si Jaden na lumipad patungong Singapore nang pigilan siya ni Sang Yoon. Inakusahan siya ni Rohi ng pagnanakaw at nakuha ng pulis ang laptop at ang kwintas. Sa detensyon, binisita si Jaden ng kanyang abogado. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Richard Choi mula sa punong tanggapan sa Singapore. Hindi pa nakakasalita ng maayos si Jaden nang bigla siyang manginig at humawak sa kanyang lalamunan matapos inumin ang basang ibinigay ni Richard. Marahil ay nagpasya na ang punong tanggapan na patayin si Jaden para patahimikin siya. Sa kasamaang palad, may ibinunyag pa si Richard na isang lihim, ang aking kapatid ay namatay sa ilalim ng isang malamig na swimming pool. Naku po, kapatid siya ni Horang. Malamig na umalis si Richard, iniiwan si Jaden na naghihingalo sa sahig. Dahil sa patuloy na paghahanap sa kanya at hindi makahanap ng paraan para makalabas ng bansa, malapit nang mawalan ng pag-asa si Hae-yoon. Nahulaan ni Rohi ang kanyang desperadong kalagayan, kaya tinawagan niya si Hae-yoon at inanyayahan siyang magtiya sa mansyon na nilagyan na ng pulis ng mga surveillance camera at listening device. Nagkaroon ng labanan ng mga isip. Patuloy pa ring tiwala si Hae-yoon na makakatakas siya sa pagkakakulong dahil walang ebidensya ang pulis, ngunit alam ni Rohi ang katotohanan. Matapos malaman ang tungkol sa nakakabaliw na eksperimento ni si Choi, regular na kinikikilan ni Hae-yoon ang matanda na may mas mataas na hinihingi sa bawat pagkakataon. Sinubukan din ng asawa ni Choi Jin-tae na kopyahin ang mga dokumento ng pananaliksik. Nagalit ang doktor at pinatay ang kanyang asawa at balak din niyang patayin si Hae-yoon at isisi sa kanya ang krimen. Ngunit hindi niya inaasahan na nang sumugod siya, sinaksak siya ni Hae-yoon ng espada. Pagkatapos nito, dumating si Choi Hwan upang tulungan si Hae-yoon na burahin ang mga bakas at inako ang krimen para sa kanya. Sadyang pinupukaw ang galit ni Hae-yoon, nagpasalamat si Rohi sa kanya sa pag-iwan kina Myung-joon at Rohi na tumulong sa kanya na magkaroon ng bagong pamilya. Bukod pa rito, mas magiging maayos para kay Rohi pag hindi niya kasama ang isang inang mamamatay tao. Nanggagalaiti si Hae-yoon at sumigaw, parehong akin si Myung-joon at Rohi. Walang sinuman ang may karapatang agawin sila. Dapat pang magpasalamat si Rohi sa kanya sa pagtulong na alisin ang kanyang baliw na ama na nahumaling sa agham. Nang makita niyang umiti si Rohi nang may kasiyahan, napagtanto ni Hae-yoon na inamin niya ang pagpatay. Sumugod ang pulis, ngunit sinaksak ni Hae-yoon ang kanyang sarili sa kamay gamit ang isang scalp at sinubukan niyang ipasa ang ihi kay Rohi. Subukan mong maranasan ang sakit na pinagdadaanan ko habang buhay. Labis na nasaktan si Myung-joon nang makita ang pagbagsak ng asawang buong puso niyang minahal mula pa noong bata pa siya. Samantala, natulala si Hae-yoon nang malantad ang kanyang masamang pagkatao sa harap ng kanyang asawa at bumalik siya sa kanyang sarili. Noong unang panahon, may isang bata na hindi lumaki dahil sa sugat sa kanyang puso. Palagi siyang binabagabag na walang nagmamahal sa kanya. Ngunit iba ang sinabi ni Myung-joon, sa araw na iyon sa simbahan, nanalangin siya para sa kalusugan at kaligayahan ng kanyang pamilya, pati na rin sa iyo at sa iyong anak. Ngunit ngayon, si Rohi ay bahagi na rin ng kanyang pamilya at hindi niya matitiis kung masasaktan ang bata. Sa huli, binitiwan ni Hae-yoon ang skalpel at humagulhol habang niyakap siya ni Myung-joon. Sa paglilitis kay Myung-joon, humiling si Rohi na personal na magbigay ng pahayag ng saksi. Ipinahayag niya, hindi ko kailanman kinatatakutan ang tiyuhin na iyon. Sa katunayan, palagi niya akong sinusunod at inaalagaan. Kung ang kahulugan ng pagkidnap ay panlilinlang, pananakot, o paghihigpit ng kalayaan, kung gayon ay kinidnap na ako simula nang ipanganak ako. Ang panahon ko kasama ang tiyuhin na iyon ang pinakamalaking kalayaan na naranasan ko. Pagkatapos ng paglilitis, binigyan ni Rohi si Mo Yun-seon ng isang papel na may maraming address sa ibang bansa na nakita niya sa mga dokumento ng pananaliksik ng kanyang ama. Sinundan niya ang address sa Singapore at dumating ang doktor sa isang internasyonal na elementarya at nakita ang isang batang babae na nagsusolve ng napakakomplikadong problema sa matematika sa pisara. Nang lumingon ang bata, Diyos ko, kamukhang-kamukha niya si Rohi. Ano ito? Hindi ko alam kung ang kakaibang doktor ay nagre-research tungkol sa brain exploration o human cloning. Ang dalawang batang babae ay kambal na kapatid ni Rohi. Makalipas ang ilang panahon, binisita ni Rohi at Taek-hyun si Myung-joon sa kulungan. Nang makita sila, nagreklamo agad ang tiyuhin, bakit na naman kayo nandito? Nang marinig niya na papasok si Rohi sa isang international school, gusto ni Myung-joon na pumasok din si Rohi. Pag-aralan mo ang pinakamahina mong subject, ang social skills. Maging si Taek-hyun ay sumang-ayon na ikinagulat ni Rohi. Nang paalis na si Myung-joon, sinabi ng bata, salamat tiyuhin. Pinaplos ni Myung-joon ang ulo ni Rohi at kinurot ang pisngi niya. Agad siyang napalo sa ulo, katulad ng una nilang pagkikita. Aray ko, masakit yon. Kung masakit, ibig sabihin tumama.
Sa huli, pumayag din si Rohi na pumasok sa eskwela. Hinatid siya ni Taekyun sa eskwela kasama si Rohi. Pagpasok sa klase, ipinakilala ni Rohi ang kanyang sarili bilang isang bilyonaryo, ngunit nang makita niyang medyo kakaiba ang kapaligiran, binago niya ang kanyang tono at naging mas mapagpakumbaba at pinalakpakan siya ng kanyang mga kaklase at masiglang sinalubong. Dito nagtatapos ang pelikula.